Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, ikalawang araw ng Enero 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. May mga units naman tayo na pwede nang ipag-drive pero dumaan muna sila sa hiring process. So, pwede nating tanggapin sila. DOTR, may trabahong naghihintay sa mga driver na mapapaso ang prangkisa. One of the repercussions is the effect on our transactions of our OFWs. OFW remittances, pinangangambahang magkaaberya kung mapupunta ang Pinas sa money laundering blacklist. Kaya naman pag-alis ng bansa sa dirty money gray list, pinamamadali na ng Pangulo. Pagpapatigil ng senior high school program sa state universities at colleges, planong paimbestigahan sa Kamara. At sa ibayong balita, bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.6 na lindol sa Japan, akyat na sa higit 40. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. May pangamba ang ilang driver-operator ng jeep sa kahihinatnan nila pagsapit ng Pebrero. Bagay na kinalma ng Office of Transport Operatives dahil handa raw tumanggap ng displaced drivers ang iba't ibang kooperatiba nationwide. Samantala, nagbabala naman ng isang grupo na posibleng tumaas ang pasahe oras na matuloy na ang PUV modernization. May balitang ABC Ace Cruz. Meron din na pangamba kasi nga wala na po ng prangkisa eh. Lakas loob lang talaga na bumiyahe kahit walang ano. Kasi kung hindi, wala. Matetenga lang po kami. Yan ang sentimiento ng jeepney driver operator na si Mart sa pagpasada ngayong bagong taon na tapos na ang PUV consolidation. Ayon kay Office of Transport Cooperatives Chairman Jesus Ortega, walang dapat ipaglala ang mga gaya ni Raymart lalo't sa ibinigay na palugit hanggang sa pagtatapos ng Enero. Daraan naman daw sa JUPSES o mula sa pagpapaliwanag sa kanila hanggang sa desisyon ng LTFRB sa kanilang prangkisa. Sa gayaan niyang driver na sariling unit ng jeep. Pwede siya maging driver na lang. Kasi yung mga driver ng operator na hindi na nga nag-consolidate yung operator, yung ruta ng operator na yon ay mapunta na sa isang kooperatiba or korporasyon at ito'y may proseso ang LTFRB. Tiniyak naman ng OTC na maraming transport cooperatives nationwide ang handang tumanggap sa mga madi-displace na jeepney drivers. Gaya mismo ng kausap ni Ortega na mula sa isang Cagayan de Oro transport cooperatives. May mga units naman tayo na pwede lang ipag-drive pero dumaan muna sila sa hiring process. So, pwede nating tanggapin sila. Ang mga driver na pipiliin namang huwag nang sumali rito ay makakatanggap ng tulong sa pamahalaan. Habang ang matetenggang unit ng jeep, ito po ay pupunta sa scrapping facility. Programa po ito ng gobyerno at babayaran po sila doon sa halaga ng kanilang sasakyan. Mag-aarap na rin po ako ng ibang pasukan. Pero kung baka sakali sa modernization na lang din po. Pero kung ang Ibon Foundation ang tatanungin, kung hahayaan na magtuloy ang PUV modernization, hindi may umabot na hanggang 50 pesos ang itaas ng pasahe sa susunod na 5 taon. About 2 to 3 million we estimate regular commuters. They basically can't afford the ride-sharing schemes. And then I think it's a myth to think that people will come in to provide that service that is by the vacuum created by jeepney drivers leaving, because exactly they're there filling up that transport gap because they're the only ones willing to provide it at the low price. Siyempre, mahirap yun para sa mga mahirap din na nagko-commute. Piso nga lang, hirap na eh. Ngayon pa kayang 50? Sa ngayon kasi, 15 pesos ang minimum na pasahe sa modern jeepneys, 2 pesos na mas mataas kumpara sa mga traditional jeepney. Tiniyak naman ng OTC na sa modernization program mas magiging magandang palakad. Tuloy-tuloy po yung biyahe. Pwede po magkaroon ng 3 shift ang isang sasakyan sa isang kooperatiba para siguradong meron po tayong masasakyan sa mga commuters 24 hours a day. So yung mga nagko-call center po, pag natapos po kayo ng maybe hating gabi, baka hindi na po kayo kailangan mag-taxi kasi meron pong jeep o modern vehicle na nag-aabang dyan sa inyo dahil tuloy-tuloy po yung biyahe pag ganun po ang sistema. Sa huli, wala umanong gusto sa ang kabuhayan ng pamahalaan.
Nais lamang nila na isaayos at gawing komportable ang public transportation sa bawat commuter. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Back to reality na dapat ngayong January 2 pero ang daan-daang pasahero na pabalik sana sa Metro Manila. Kalahating araw ng stranded sa Port of Balanacan sa Marinduque. Sa isang video na ipinadala sa Balitang A to Z, kita ang haba ng pila ng mga stranded na pasahero na dagdag pahirap daw nang bumuhos ang ulan nitong gabi. Sinabi naman ng pamunuan ng Philippine Ports Authority, nagre-route na ang shipping lines para Romblon dahil sa kakaunting bilang ng pasahero nitong bagong taon at hindi raw kasi inaasahan ng dagsa ng pasahero ngayong araw. Bagay na ayon sa PPA kung kaya't mahalaga ang magkakaroon ng online booking ng biyahe pabalik ng NCR. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makaalis ang mga stranded na pasahero. Pinamamadali na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasaayos sa mga natitirang strategic deficiencies ng Pinas para makaalis na sa tinaguriang gray list ng mga bansang binabantayan dahil sa money laundering. Paliwanag naman ng AMLAC kung hindi ito masusolusyonan agad, posibleng maapektuhan ng mga OFW na nagpapadala ng pera sa bansa. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ipinag-utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang agad na plansyahin taon ang mga natitirang gusot ng ahensya kaugnay strategic deficiencies nito. Ito ay upang tuluyang makaalis ang Pilipinas sa gray list o ang listahan ng mga bansang mahigpit na binabantayan ng watchdog na Financial Action Task Force dahil sa posibilidad ng money laundering at pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga terorista. The Philippines is aiming to address all these deficiencies within 2024 and to trigger the exit process from this FATF gray listing. Ngayong buwan na rin kasi dapat ang nakatakdang deadline ng Pangulo para sa AMLAC buhat ng i-flag ng FATF ang Pinas noong June 2021 matapos nitong makitaan ng kakulangan ang ahensya kaugnay sa pagpasok at paglabas ng mga kahina-hinalang illegal na pera. Mula sa 18 strategic deficiencies noong 2021, 8 na lamang ito ngayong Enero. Kabilang dito ang pagpapataas ng registration sa AMLAC ng mga designated non-financial business and professions tulad ng mga abogado, accountants at jewelry shops. Ang pagkokontrol upang mabawasan ang panganib sa mga kasinong may barbong pa-excursion sa mga opisyalis ng gobyernong gamit ang pondo ng publiko. Pagpapakita ng Pilipinas na iniimbestigahan at nililitis nito ang mga dawit sa money laundering at pagbibigay ng kaukulang parusa laban sa mga hindi rehistrado at illegal na remittance operators. The most challenging item is regarding terrorism financing prosecution. We need to file more terrorism financing cases, and the one in charge with complying with this action item is the law enforcement agencies, including the AMLC. Ayon sa AMLAC, kailangan na itong maayos sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, we will eventually enter the blacklist. And perhaps you already know kung sino-sino yung mga nasa blacklist. It's already public, yung Iran, yung North Korea, also recently Myanmar. At sakaling mapasama sa blacklist ang Pinas, masasapul raw ang mga overseas Filipino workers. Bukod kasi sa tataas ang bayad sa remittance o pagpapadala ng pera, hihigpit din raw ang mga requirements at malaki rin ang posibilidad na ma-deny ang mga transaksyon. One of the repercussions is the effect on our transactions of our OFWs. Our OFWs usually send remittances to their families here in the Philippines. If we will be blacklisted, the FATF will impose countermeasures on the Philippines and international financial transaction of Filipino abroad. Umaasa naman ang pamahalaan na makakaalis ang bansa sa naturang gray list ngayong 2024. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Pangbalita, planong paimbestigahan ng Alliance of Concerned Teachers ang pagpapatigil ng senior high school program sa state universities at local universities and colleges. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, maghahain siya ng resolusyon sa Kamara na naglalayong imbestigahan ang ibinabang memo ng Commission on Higher Education nitong Disyembre kaugnay sa hindi na pagtanggap ng mga papasok na senior high students sa mga pampublikong paaralan sa kolehiyo. Nagpapatuloy niya ang implementasyon ng K-12 program ng Department of Education at nais niyang maungkat ang intensyon ng CHED sa likod ng memo. Una nang sinabi ni CHED Chairman Popoy de Vera na walang legal na basehan ang pagpupondo ng gobyerno sa senior high school program na nasa mga pampublikong paaralan sa kolehiyo. Parang walang basis naman. Sinabi niyang one basis ang implementation ng senior high school sa mga state colleges and universities. So siguro this prompt us to to file a resolution para maimbestigahan ito. Umarangkada na ang implementasyon ng Electricity Lifeline Rate Program ng gobyerno. Ayon kay Department of Energy Electric Power Industry Management Bureau Director Luningning Baltazar, halos 200 mga Pilipino na ang nakapagparehistro sa naturang programa. Sinabi rin nito na kwalipikado rin sa programa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng diskwento sa kuryente ang bawat kabahayan na hindi hihigit sa 100 kilowatt-hours ang kinukonsumo na kuryente kada buwan. Ilinaw naman ng DOE kung bakit sa mga Pilipinong mahihirap lamang ang programa dahil marami ang walang sariling kontador at kuryente at maraming nakatira sa iisang bahay. O kung siya ay nakarehistro na sa Lifeline program, maaari siyang maka-avail ng discount kung ang kanyang konsumo sa isang buwan ay hindi lalagpas sa 100 kilowatt-hour. So mag-iiba-iba po ang discount. Kung nasa 80 to 100 naman po, yung pinaka-last na maximum natin, threshold, they can avail 20% discount. Pero i-remind ko lang din po na ito po ay sa Meralco franchise area. Matapos ang 7.6 na lindol na yumanig sa Japan, bilang ng mga nasawi umakyat na sa 48 pero posible pa umanong tumaas ito dahil sa mga naipit sa mga gumuhong gusali. Habang tsunami warning inalis na. Narito ang ating balitang A to Z. Umakyat na 48 ang bilang ng nasawi sa magnitude 7.6 New Year's Day earthquake na tumama sa Japan. Pero pinangangambahang mas tataas pa ang death toll, lalo't may ilan pang napaulat na trap sa ilalim ng mga gumuhong gusali. As of noon today, the emergency call, 900 emergency call for the police. There are 120 cases who are waiting for the rescuing activities. Sa ngayon, inialis na ng Japan Meteorological Agency ang tsunami warning sa Sea of Japan, pero pinayuhan ng publiko na manatiling nakaalerto. We ask people in Japan to stay vigilant for possible earthquake as strong as with the seismic intensity of 7 for the next week. Sa paunang impormasyon, walang Pinoy na napaulat na nasaktan sa pagyanig. We have mobilized our assistance to national units as well as our migrant workers office to get information on yung kalagayan po ng mga Filipino kababayan natin sa area. Gayunpaman, umaapila ang ilang Pinoy community doon ng tulong, lalo walang mabilhan ng pagkain at inumin. Yun ang hirap lang po, sarado ang mga supermarket. Nga po yung wala pong convenience store, may pera nga, wala mang mabibili. Kasi hindi sila maka-air po sa sa tunnel. Saka yung talagang gumanon po yung tulay, yung kalsada. Sa harap nito, tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na tumulong sa Japan matapos ang sakuna.
Samantala sa Japan pa rin, sumiklab ang isang eroplano ng Japan Airlines matapos makabangga ang eroplano ng Japanese Coast Guard sa Tokyo Haneda Airport ngayong ikalawang araw ng taon. 5 pasahero ng Coast Guard plane ang napaulat na nasawi habang nakaligtas naman ang piloto nito. Agad ring na-evacuate ang 379 na pasahero at crew ng commercial flight ng Japan Air. Pansamantala munang isinara ang lahat ng runway ng paliparan habang gumugulong ang investigasyon. Susunod ang latest sa fireworks-related injuries sa pagsalubong sa 2024. At sa ating balitang A to Z Sports, Pinoy NBA player Jordan Clarkson gumawa ng bagong kasaysayan sa basketball. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Nakapagtala na ang bansa ng nasawi dahil sa paputok ngayong nagdaang New Year's celebrations. Mayroon na ring ilang nasaktan dahil naman sa ligaw na bala. Ang detalye sa balitang A to Z ni Giselle Simon. Kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng isang individual ang nasawi dahil sa paputok. Ayon sa DOH, ang unang namatay ay isang lalaki mula sa Ilocos Region. Nagsindi ng sigarilyo na malapit sa nakaimbak na paputok. Kinumpirma naman ng PNP ang isa pang kaso ng pagkasawi. Sa Region 1, kung saan may isa pong namatay po dyan noong December 25, na incidentally ay meron pong naka-stock na mga firecrackers doon sa isang house po. Subalit yung kita po natay, nanigarilyo po. So yun po yung naging cause kung bakit sumagpo yung warehouse na kinalalagyan po ng mga firecrackers. At yung isa naman pong patay po ay doon po sa Region 5. Self-inflicted po ito. Sinindihan po ng ating biktima yung whistle bomb at sumabog po ito. Sa ngayon, umabot na sa 443 ang fireworks-related injuries sa bansa. Kabilang dito ang unang kaso ng stray bullet sa Davao Region. Base sa DOH, nagtamo ang isang individual tama ng bala sa kanyang likuran. Nilinaw din ng PNP na wala pa silang natatalang nasasawi dahil sa ligaw na bala. Yung kaso po sa Mga Ibeles, Bataan, initially ay na-erect po yan na stray bullet. After conducting further investigation, it turned out po na hindi po ito kaso ng stray bullet. Kaya wala po tayong namatay dito po sa kaso ng stray bullet. Sa kabuuan, nasa 20 na ang naitala ng kapulisan na iligal na pagpapaputok ng baril mula December 16 hanggang January 2. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 3 kaso ay mula sa PNP personnel, 2 mula sa AFP personnel, 12 mula sa sibilyan at 1 mula sa barangay Kagawad, habang ang 2 individual ay hindi pa natutukoy. Ito pong PNP members, AFP members, yung naging 2 sibilyan po at yung Kagawad po ay nasampahan na po ng kaso at yung iba po ay nakakulong pa. Sa huli, binigyan diin pa ng opisyal na bumaba ang naitalang nagpapaputok ng baril ngayong taon kumpara noong 2021 at 2022. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Plano ng Philippine National Police na magpakalat ng 15,000 tauhan para sa nalalapit na stasyon ng itim na Nazareno. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Fajardo, nakikipag-ugnayan na sila sa mga organizer ng Quiapo Church at mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa naturang aktibidad. Dagdag nito, susundin ang ruta na ginamit noong 2020. Samantala, binigyang diin pa ni Fajardo na mahigpit nilang ipatupad ang restriksyon sa harap ng simbahan ng Quiapo at pinaalalahanan ng publiko na huwag magdala ng ipinagbabawal na mga gamit tulad ng bull cap, payong, canister at dekulay na bote. Susubukan natin mag-implement po ng physical distancing doon sa loob po ng controlled areas, fronting po ng Quiapo Church para kahit paano po ay may pong madadaanan yung ating mga moving PNP personnel to make sure na habang nagmimisa po maging safe and secure pa rin po yung mga kababayan po natin.
Gumawa ng kasaysayan ng Pinoy NBA player na si Jordan Clarkson matapos magtala ng triple-double para sa Utah Jazz. Sa kanilang New Year's game nitong Lunes, tinalo ng Jazz ang Dallas Mavericks sa score na 127-90. Malaking ambag dito ang shooting guard na si Clarkson na gumawa ng 20 points, 10 rebounds at 11 assists. Ito ang unang triple-double ng Gilas Pilipinas player na si Clarkson sa kanyang karera sa NBA. At una ring triple-double ng isang Jazz player magmula pa noong 2008. Sa aming pagbabalik, mga larawang ihagi ni Nadine Lustre, bakit nga ba pinananabikan ng fans? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balita A to Z. Ginulat ng aktres na si Nadine Lustre ang mga followers nito sa In na Style bago pumasok ang 2024. Ibinahagi kasi ni Nadine ang intimate New Year celebration kasama ang boyfriend na Christoph Barrio. Sabik ang mga social media followers nito sa kanila dahil kilalang showbiz low-key couple ang dalawa. Hindi naman nagpakabog sa kanyang OOTD si Nadine na hanggang ngayon ay kita pa rin ang magandang hubog ng tangatawan. Sa mga naglalaro noon ng luksong baka, pihadong relate kayo rito. Pero binago na ang nasabing laro dahil ibang hayop na ang tatalunan mo. Ano yan? Panoorin to. Sige. Ka 4 points siya doon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa. Sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang theologian na si Desmond Tutu. Ayon sa kanya, ang pag-asa ay ang makita na mayroon pang liwanag sa kabila ng kadiliman. At yan ang mga balita at impormasyon, mga may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!